Magandang oras sa lahat ng nanonood at sumusubaybay sa ating programa, Ang Tanging Kasagutan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Nero Misahon ng Lord Jesus Christ Bible Gospel Fellowship ng Fundamental, ay muli pong nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos upang atin pong malaman at maintindihan ang kanyang kalooban po sa ating buhay. At atin din pong matanggap ang mga espiritual na pagpapalang inilaan ng Diyos para sa atin. Pero bago yan, makinig muna tayo at panoorin ang isang awitin. Paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan. Tulad ng bata, ako ay may nanais. Sa buhay ko ang nais maangkin. Ang hangarin niya, hindi ko napapansin. Diyos pala sa'kin may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ay panaligan ko. Sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Ang atin pong paksa sa oras na ito, pag-aaralan po natin yung isang lugar na kung tawagin po na impyerno. Totoo ba ang impyerno, mga kaibigan? Totoo ba ang lugar na walang hanggang parusa? May mga tao po na hindi naniniwala po sa impyerno. Para sa kanila, yung lugar na yon ay hindi totoo. Yung lugar na yon or yung impyerno ay gawa-gawa lamang po ng mga Kristiyano. Pero mas maganda po na ating pag-aaralan sa ngayon kung ano po ba ang sinasabi ng Biblia tungkol po sa lugar na ito. Sabi po, bubuksan ko po ang Biblia sa Mateo 25 at ang talatay 41. Ito po ang sabi ng Biblia. Mateo 25 at ang talatay 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon.
Ibig sabihin po, mga kaibigan at mga minamahal na sumusubaybay, according to Matthew 25 verse 41, hell was originally prepared for the devil and his wicked angels. Ibig sabihin po, yung impyerno po, nilikha po yan ng Diyos para lamang sana sa diablo o kay Satanas at sa kanyang mga kampon o sa mga fallen angels, wicked angels na sumunod sa kanyang pagrebelde. Yun po ang purpose sana ng impyerno. Kaya lang, dahil po ang tao ay nagkasala at dahil po ang tao ay nagpapatuloy na nire-reject yung kaligtasang binibigay ng Diyos sa kanila, ang tao po ay doon din pupunta sa lugar na yon. Pero originally po, yung impyerno ay isang lugar inilaan ng Diyos para sa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. At ibig sabihin, yung impyerno po ay totoo. Isang lugar na kung saan nilikha po ng Diyos na doon po parurusahan ang mga nagkasala. Isa pa po na sinabi ng Biblia sa Psalm chapter 9 verse 17. Babasahin ko po sa King James Version. Psalm chapter 9 verse 17. Ito po ang sabi, "The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God." Yung mga masasama ay pupunta ng impyerno. Ibig sabihin, na-mention po dito sa Biblia yung lugar na impyerno. So that means, hell is a real place, mga kaibigan. Totoo po ang impyerno. Maniwala ka man o hindi, yung Biblia po mismo ang nagsasabi na yung impyerno po ay isang lugar na totoo. Lugar na kung saan doon pupunta yung mga nagkasala. Sa Greek word, kung pag-aaralan po natin yung salitang hell, yung word na hell, sa Greek word po, yung original po na language sa New Testament, matutuklasan po natin mga kaibigan na yung word na hell sa English ay sa Greek po ay tinatawag na Hades. Yun pong word sa Greek word is Hades. Ang ibig sabihin, place of the unsaved dead. Lugar na kung saan doon po pupunta yung mga namatay na hindi po nagsisi sa kanilang kasalanan. Doon po pupunta yung kaluluwa ng mga namatay na hindi po naniwala at nanampalataya sa Diyos. Doon po pupunta yung mga kaluluwa ng mga taong walang relasyon sa Diyos. Hades, yun pong yung kahulugan po. Hades is a place of the unsaved dead. Yun pong Greek word ng hell. Ibig sabihin mga kaibigan, ang Biblia po mismo nagsasabi na yung lugar po na impyerno ay totoo. At hindi lang yon. Ang impyerno po ay hindi po birong lugar yon, mga kaibigan. Akala po ng iba, pag wala kang pera, pag marami kang problema, impyerno yon para sa kanila. Pero higit pa doon mga kaibigan, ang impyerno. Kasing impyerno po ay isang totoong lugar, hindi po birong lugar. At titingnan po natin ngayon yung description po ng Biblia tungkol po sa impyerno. Paano ba i-describe ng Bible yung lugar po na impyerno? Babasahin ko po una sa Mateo 25 at ang talatay 46. Ito po ang sinasabi. "Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." Ibig sabihin po, hell is a place of punishment. Yung impyerno po, yung pag-describe po ng Biblia, yung impyerno ay isang lugar ng parusa. Parusang walang hanggan. Isipin na lang po natin mga kaibigan, doon po sa impyerno, parurusahan ka na walang hanggan, walang katapusan na parusa. Can you just imagine po, gustuhin ng tao, gustuhin po ng nandoon na mawala, pero hindi po sila mawawala. Ibig sabihin, parurusahan sila ng Diyos habang panahon. Yan po ang description po ng Biblia. Hell is a place of punishment.
Kaya sabi dito, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Kaparusahang walang katapusan. At yan po ang isa sa nakakatakot na katotohanan. Mga kaibigan, hindi po ito para takutin ang tao o takutin ka kung ano po ang impyerno. Ito po ay ang pag-aaral po natin para atin pong maintindihan na kaya po ang Diyos gumawa po siya ng paraan kasi ayaw niya na isa man sa kanyang nilikha ay pupunta doon sa parusang walang hanggan. Kaya ito pong pag-aaral natin ay mabigyan po kayo ng kaliwanagan at katalinuhan na ay yan pala ang impyerno. Yung description ng Biblia, yung impyerno ay lugar ng parusa. Hindi lang po yun. According po sa Luke chapter 16 verse 23, Lucas 16 at ang talatay 23, ito naman po ang sinasabi. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa impyerno, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. Ito pong binasa ko, yung background po nito ay tungkol po sa isang mayamang tao at yung isang pulubi na si Lazaro. Pareho po silang namatay, si Lazaro po ay pumunta sa paraiso o sa langit. Pero itong mayamang tao na ito, nung siya po ay namatay, verse 23, sabi po dito, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades o sa impyerno, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo itong si Abraham, kapiling itong si Lazaro. Lugar na pagdurusa, ibig sabihin, it is a place of torment. Lugar, mga kaibigan, na parurusahan ka ng Diyos at magdurusa yung mga pupunta sa lugar na yon. Kaya yung impyerno, hindi mo ma-enjoy yung lugar na yon. Talagang maghihirap ka, magdurusa ka sa lugar na kung tawaging impyerno. Huwag po kayong umalis at tayo po ay magbabalik. Mayroon lang po tayong konting paalaala. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Nagbabalik po ang ating programa, Ang Tanging Kasagutan. Ipagpatuloy po natin yung ating pag-aaral tungkol po sa impyerno. Napag-aralan po natin na hell is a place of punishment. Isang lugar na kung saan parurusahan ng Diyos yung mga nagkasala. Napag-aralan din natin na hell is a place of torment. Lugar na magdurusa ang tao. Lugar na kung saan ang tao po ay, or ang nagkasala ay talagang aanihin niya, magdurusa siya sa sakit, sa init ng apoy na nandoon po sa impyerno. Yung pangatlo po na description ng Biblia tungkol po sa impyerno, Matthew chapter 13, Mateo 13 at ang talatay 42. At ihahagis sa maningas na pugon, dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Ganito din po ang sinabi sa talata 50. At ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi lang po hell is a place of punishment. Hindi lang po hell is a place of torment. Yung pangatlo po, hell is a place of fire. Lugar po na may apoy. At yung Biblia po nagsasabi na yung apoy po doon ay hindi namamatay. Kaya sabi po dito, ihahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Tumutukoy po sa apoy, sa impyerno. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Makikita po natin yung sufferings ng mga tao or kaluluwa na pumunta po sa impyerno. Kasi hell is a place of fire. Hindi po biro ang lugar na yon. Kasi kahit ano pong ilang bumbero po ang ilagay natin doon sa impyerno, hindi po namamatay yung apoy.
Hell is a place of fire. Yun po. Kaya sabi po ng Biblia, hell is not a joke. Hindi po biro ito kasi ito po ay isang lugar na kung saan kahit anong pagsisisi na pong gawin ng tao na nandun na po sa impyerno ay talagang wala na po siyang pagkakataon kundi parurusahan siya habang panahon. Hell is a place of fire. At ito pa pong sabi sa Marcos Kabanata 9 at ang talatay 44. Ito pong sabi, "Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at hindi mamamatay ang apoy." 3 beses po sinabi ang talatang ito. Makikita rin po natin ito sa verse 46 at verse 48. Mga kaibigan, pag yung Biblia po ay pinaulit-ulit yung mga talata po na sinasabi, binibigyan po ito ng emphasis. Ibig sabihin, importante po ito na kailangan pansinin po ng tao. Kasi dinidescribe po dito ng Biblia kung ano po ang lugar na impyerno. Sa impyerno po, sabi diyan, mayroon palang mga uod sa impyerno na hindi namamatay. Sabi dito, dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila. Bibigyan po ang tao ng Diyos ng isang katawang hindi mamamatay at isang katawan na mag-suffer po na walang hanggan din po na pagdurusa. At yung mga uod po, marahil lalabas po sa lahat ng butas ng ating katawan. At sabi po dito, hindi po namamatay yung uod na yon at hindi rin po mamamatay ang apoy. Ganun po ang pag-describe ng Biblia tungkol po sa impyerno. Kaya, sabi po, ang impyerno, totoong lugar at hindi po dapat nating ipagwalang bahala ito. Hindi po biro ang lugar po na impyerno. Kaya yung Diyos po, gumawa na po siya ng paraan para ang tao po ay mailigtas doon po sa impyerno. Pero, ito po mga kaibigan, ang impyerno po ay isang lugar, yung pinag-aralan po natin kanina, inahanda lang po sana ng Diyos kay Satanas at sa kanyang kampon. Pero pag yung tao po ay hindi magsisi sa kanyang kasalanan, ang tao po ay hindi magkaroon ng personal na relasyon, doon din po pupunta ang kanyang kaluluwa pagkatapos po niyang mamatay dito sa lupa. Alam po natin at naintindihan po natin na lahat po tayo ay mamamatay. Lahat po tayo balang araw iiwan po natin ang mundong ito. Pero mayroon pong 2 posibleng lugar na pupuntahan po ang ating kaluluwa. Pag lumabas na po ito sa ating katawan, sabi po ng Biblia, yung kaluluwa po natin pupunta sa langit or yung kaluluwa po natin pupunta sa impyerno. At kung tayo po ang papipiliin, ayaw po natin doon sa impyerno. Pero, ito po ang gusto kong maintindihan natin. Yung impyerno po ay naghihintay sa atin, naghihintay sa iyo kung hindi mo po pagsisihan ang iyong kasalanan. Napaka-importante po yung pagsisisi. Kaya sa ating pong episode, sa ating pong mga programa, palagi ko pong ine-emphasize yung paghingi ng tawad sa ating kasalanan. Ine-emphasize ko po yung pagsisisi. Kasi napakalinaw pong sinabi ng Biblia na kapag hindi po natin pinagsisihan at tinalikuran ang kasalanan, mapapahamak tayong lahat. Anong ibig sabihin ng papapahamak? Doon po tayo pupunta sa impyerno. Ang impyerno po ay naghihintay na kung sakali na ang tao po ay nabigong magsisi sa kanyang kasalanan. So kailangan po habang tayo ay buhay pa dito sa lupa, kailangan na po nating gawin ang desisyon na yon na humingi ng tawad sa Diyos sa ating mga kasalanan. Ang Diyos naman po ay mapagpatawad, pwede niya tayong patawarin. Pero kung atin pong i-take for granted yung pagkakataon na yon, balang araw po, doon tayo pupunta. Tayo po ay pupunta sa impyerno kung hindi po tayo manampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sabi po sa Gawa 16:31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Saan kanya ililigtas? Sa impyerno. Pero bago kanya iligtas sa impyerno, kailangan mo munang sumampalataya sa kanya. Pag ang tao po hindi sumampalataya sa Panginoong Jesus, hindi ka rin ililigtas ng Diyos sa impyerno. So kailangan mong
ilagay ang iyong buong pananampalataya na si Jesus ay namatay sa krus at muling nabuhay para ikaw ay kanyang iligtas din doon sa kapahamakan sa impyerno. Ang impyerno po ay naghihintay pag tayo po ay nabigong tanggapin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Yan po ang importanteng desisyon na dapat pong gawin ng isang tao. Alalahanin po natin mga kaibigan na tayo po'y nagkasala. Tayo po'y marumi, tayo po'y makasalanan. At dahil po sa kasalanan natin, whether we like it or not, tayo po'y mapapahamak sa impyerno. Hell is a real place. Hell is not a joke. Hell is a prepared place for the unprepared souls. Yung impyerno po'y naghihintay. Pero habang ikaw po ay buhay, ang tao po ay buhay pa, mayroon pa po siyang pagkakataong maligtas sa impyerno. Ano pong ibig kong sabihin, mga kaibigan? Pag ang isang tao po ay namatay na at hindi niya po nagawang pagsisihan yung kasalanan niya nung buhay pa siya, hindi niya po nagawang tumanggap sa Panginoon at manampalataya sa Panginoong Hesus, pag siya po ay namatay na, yung kanyang kaluluwa po will go directly sa impyerno. Ito po ang sinasabi sa Hebreo 9 at 27. Ito po ang sinasabi ng Biblia. It is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. Itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay, pagkatapos nito, haharap siya sa paghukom. Kaya po mga kaibigan, ikaw po na nanonood ngayon at sumusubaybay sa programang ito, hindi po ito aksidente na nanonood po kayo sa programang ito. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. At ang Diyos po ay nag-alala sa kaluluwa mo. Kasi yung kaluluwa po natin, mayroon talagang pupuntahan. Langit o impyerno. Pero hindi ka makapasok sa langit kung hindi ka muna magkaroon ng personal na relasyon sa Diyos. Kaibigan, sana po itong ating pinag-aralan, sana kahit konti ay mabuksan po ang ating isip. Ang impyerno ay isang totoong lugar na kailangan nating paniwalaan. Kailangan po nating gumawa ng sariling desisyon para tayo po ay maligtas sa impyerno. Ayaw po ng Diyos na isa po sa atin ay mapapahamak. Gusto niya po, ikaw ay makapasok sa kanyang kaharian. Sana ito po ay magsilbing kaliwanagan po sa atin. At kung mayroon po kayong katanungan sa ating episode na ito, bukas po ang ating linya. Pwede po kayong mag-text sa ating mga numbers na nakikita po ninyo sa inyong mga screens. Mayroon kayong mga tanong, pwede po kayong mag-text sa amin. Kung gusto nyo po ng free home Bible studies, pwede po kayong makipag-ugnay sa amin na mag-text sa amin. Willing po kaming mag-conduct ng Bible study sa inyong mga tahanan. At yung amin din pong schedule every Sunday, amin din pong kayong iniimbitahan na dumalo pag mayroon po kayong oras. 9:30 po yung aming Sunday School. At 10 o'clock naman po ng umaga yung aming pong worship service. Yung aming pong venue ay doon po sa Bulag West, sa Espeo Residence, malapit po sa Bulag Elementary School. At sana po itong ating pinag-aralan ngayon ay manatili po sa ating mga puso't isipan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat na amin pong napag-aralan ang isang katotohanan na amin pong dapat maintindihan. Ito pong impyerno. Maraming salamat, Panginoon, na ikaw po ang gumawa ng paraan para kami ay mailigtas sa lugar na ito. Sana po ikaw ang tumulong sa lahat po ng nanonood at sumusubaybay sa programang ito. Sana ikaw po ay magbigay sa kanila ng katalinuhan na makagawa po sila ng desisyong tanggapin ka bilang kanilang tagapagligtas. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat and God bless you.